I am sure you're aware of the freakish weather that seems to be replacing our usual weather patterns, thereby becoming the norm. Extreme rainfall, earthquakes, you name it, the world has experienced it recently. We insurance practitioners are in the business of risk and are supposed to manage it. But to manage it, we have to know it well and know what to expect. We are extremely fortunate to have with us this morning two renowned experts to give us a matter-of-fact view into the real scenarios before us. Mr. Joselito Armario, a director of the Department of Finance and the Deputy Executive Director of the National Credit Council, Director Itoy Almario. Magandang umaga po sa inyo lahat. I'm supposed to give you updates on the developments on microinsurance. But apparently it may take me one day. There have been numerous developments in microinsurance. And maybe what I can do is show you a short video just to give you an idea of where we are. Iisa ang hangarin ng sinumang may pamilya. Ang maiangat ang kalidad ng kanilang pamumuhay. Gagawin nila ang lahat ng kanilang makakaya upang makapag-aral ang mga anak, magkaroon ng maayos na bahay at maging maginhawa ang buhay. Ngunit ang kanilang pinagsikapan ay maaaring mawala sa isang iglap kapag may sakuna o bigla ang pangangailangan. Ang pagkakasakit, pagkamatay o kalamidad ay maaaring magpaon sa isang pamilya sa utang na napakahirap bayaran. Di tulad ng mas nakakaangat sa buhay, kakaunti lamang sa mga mahihirap ang nabibilang sa mga pwedeng makakuha ng insurance. Panahon na upang sila ay mabigyan ng katulad na proteksyon na naaayon sa kanilang pangangailangan at kakayahan. Panahon na upang magkaroon ng microinsurance. Microinsurance, siyempre okay sa amin yan. Nung nagkasakit ang asawa ko, naubos ang ipon namin. Hanggang sa ngayon, nagbabayad pa kami ng utang. Alam ko na yung mga insurance na yan. Yung mga sasakyan nga, meron na yan. Pero mahirap lang ako, hindi ko kayang magbayad ng mahal. Okay sana kung merong insurance para meron akong matatakbuhan pag may nagkasakit o may namatay. Ano ba talaga ang microinsurance? Ito ay insurance o pasiguro na naaangkop sa taong maliit ang kita. Tulad ng regular na insurance, ito ay may hinuhulugang bayad o premiums at may siguradong makukolekta sakaling may matinding pangangailangan. Tulad ng regular na insurance, nasasakop ito ng mga batas na nagpoprotekta sa mga nakasiguro. Kaiba sa regular na insurance, wala nang maraming dokumento ang kailangan para makakuha nito. Sa madaling salita, sa microinsurance, mura lang ang bayad, simple lang makakuha nito at madaling makasingil kapag may angkop na pangangailangan. Ang microinsurance ay isang produktong pasiguro na ginawa upang makatulong sa taong mahirap. Ito ay makukuha mula sa mga lisensyadong kumpanya o institusyon. Hindi kailangang mamatay ang nakasiguro upang makakolekta ng perang ayuda dahil may mga produkto na para sa mga biglaang pangangailangan tulad ng sakuna, pagkakasakit, sunog, baha, at iba't ibang di inaasahang pangyayari. Magkano naman ang pangkaraniwang bayad ng microinsurance? Dahil nga ito'y para sa taong maliit ang kita, ang karaniwang microinsurance policy ay may bayad na ganito at nakakakolekta ng ganito. Sa madaling salita,
Sa presyo lamang ng ilang text o sigarilyo, maaaring maprotektahan ka ng microinsurance. Alas 12 po nagkasunog nun. Tapos kami lang dalawang mag-inang nasa bahay. Bumaba kami ng bahay. Ito lang pong buhay namin ang nailigtas namin. Wala po lahat na gamit namin. Sunog lahat po. Wala kami talagang natira. Pati yung mga kapatid ko, sir, at pamangkin, lahat sila nasunugan, ubos. Salamat naman kahit papaano na ako nila kahit isang ticket. Ay di may 5,000 akong matatanggap. Malaki na sir tulong yun sa amin dahil kami sir ngayon sa kasalukuyan na sa tabi lang kaming kalsada nakatira. Bali ang makukuha kong yan, namin pagsimula ng ng bahay namin kahit barong-barong lang sir para may maayos kaming matirahan. Ito po yung cheque na galing po sa asawa ko kasi namatay po siya. Kasali po kami ng THPI para sa insurance. Micro-insurance po, malaking bagay po ito sa akin. Siguro sa iba din na katulad ko na mahirap lang, malaking bagay din po sa kanila yun. Namatay po ang asawa ko. Nadunod po ito nung undoy. Member po ito sa THPI. At dahil po dito, nakatanggap po ako ng insurance. Nung matanggap ko po ang micro-insurance, pinambayad ko po sa mga nagastos ko. Ang iba po, pinagpaayos ko nga po dito sa bayat. Meron pa rin po namang natira na nakapangalan po sa mga anak ko. Walang duda na sa isang bansa na tulad ng Pilipinas na maraming mahihirap at madalas ang kalamidad ay nangangailangan ng microinsurance. Mayroon na din namang mga lisensyadong institusyon na nagsasagawa na ng microinsurance. Ang kailangan natin ngayon ay palaganapin ito at gawing abot kaya ng mamamayang maliit ang pinagkakakitaan. Ano-ano pa ang nararapat nating gawin? Mula sa ating gobyerno, kailangan ng mga batas at regulasyon upang maging madali para sa mga mahihirap ang makakuha ng microinsurance. Kailangan ding maging madali para sa mga insurance company ang magbigay at kumita mula sa microinsurance. Mula sa mga pribadong insurance company, kailangan ng mga bagong klase ng insurance na angkop sa kakayahan at kalagayan ng napakalaking merkado ng mga maralita. Mula din sa pribadong sektor tulad ng mga microfinance institutions, mga NGOs at mga kooperatiba sa mga barangay, dapat samantalahin ang pagkakataong maging ahente at tagapagsulong ng microinsurance. Higit sa lahat, kailangang ituloy ang kampanya upang mas malaman at maintindihan ng mga Pilipino ang proteksyon at tulong na maibibigay ng microinsurance sa kanila. Hindi maikakaila na ang microinsurance ay kailangan ng ating mga mahirap na kababayan. Hindi na dapat maging malaking hadlang para sa isang pamilya ang biglaang pagkakasakit o pagpanaw, ang pagkawala ng bahay at ng pinagkakakitaan dahil sa sunog o kalamidad. Tayo ding lahat ang makikinabang kung lalaganap ang microinsurance. Sa pamahalang lokal ng Quezon City, meron kaming mga livelihood programs at pautang. Sa pamamagitan ng microinsurance, mapapasiguro ang mga microbusiness na ito. Kailangan ng mga kasapi ng kooperatiba ang microinsurance upang makabawi sa mga kalamidad, sakuna at iba pang mga bagay na nangyari sa kanilang buhay. At kami po na mga kasapi sa Philippine Insurance and Reinsurance Association ay handang tumulong sa inyo para kayo po ay makakuha ng insurance. Sa tulong ng microinsurance, mabibigyan ng proteksyon ang lahat ng miyembro ng pamilya, hindi lang tungkol sa kanilang buhay, sa kanilang mga ari-arian, pati ang kanilang mga negosyo. We believe that there is a huge market for microinsurance
we are encouraging our member companies to develop an innovative product to address this need. Ang microinsurance ay para sa mga kliyente naming mahihirap at na-realize po namin na kailangan nila ito na naaangkop sa kanilang kakayanang magbayad para makatulong din sa kanilang mga pamilya. We in the Insurance Commission are encouraging the insurance providers to design or develop a microinsurance product that will suit the needs of the poor or the low-income sector. Para sa kararaming Pilipino, wala nang sasaya pa na makitang namumuhay ng matiwasay ang mga kaanak at mga mahal sa buhay. Walang pangamba sa kinabukasan. Taas noong nagsusumikap upang umunlad ang ikinabubuhay. Hindi lugmok sa kahirapan at nakabaon sa utang. Malaki ang maitutulong ng microinsurance upang makamtan ng ating mga maralitang kababayan ang isang buhay na protektado at nakasiguro. Kailangan na natin ang microinsurance. Microinsurance, okay sa akin yan. Microinsurance, okay sa amin yan. I think the Insurance Commission for the past 2 years has been very, very supportive in terms of bringing down insurance to the poor. But there are still some challenges. And actually, what we are really doing now in terms of moving forward. Let me go back. What does microfinance has proven to us? Before, there was some hesitancy in lending to the poor. But what has it proven for the past decade? The low-income need financial services. They have actually disposable income, and they can pay. As a matter of fact, in the microfinance sector, in terms of lending, the repayment rate averages at 95%. What they really need are products that are suited to their needs. We are now going around the country in terms of getting awareness and education on the importance of not only microinsurance, but insurance in general. Because we feel that we can go down the market if the people knows what it is. But it does not only mean educating the clients or the masses or the people. Our financial literacy campaign also will encompass the legislative, the national government, local government, and of course, even the regulators. The second macro is that we are also going on a campaign to encourage insurance providers to go into the big market that is still unserved. Intermediaries, these are mostly microfinance institutions or cooperatives. Do you know that there are 18,000 cooperatives that are registered with the Cooperative Development Authority? And there are now more than 1,400 microfinance institutions all over the country operating in the rural areas. If we can just stop this as delivery channels,
then we can go a long way. We have also going to support institutions and donors and development agencies. And of course, the financial literacy will go down to the client level. What do we really want to attain with the financial literacy campaign? Education and awareness, opening the markets, and financial inclusion for all sectors. It will be a two-stage approach. We will be going to train microinsurance advocates, and we will conduct seminars for the general public. The FinLit roadshows will be covering 16 regions. We have already done 2 in Tacloban and in Butuan. If you will know, hindi lang makita yung map ng Philippines, pero you can just imagine yung mapa ng yun. So these are the dates that we will going through. This is also part of the consultations that we have been doing since last year. And if you will know, all 16 regions of the country will be covered. And apparently during our consultations, even during the strategy, national strategy, the second question, where are the products? I think these are 2 questions that we have to be very aware to, that we are challenged more. Because if you will look at the market down, there is demand, but there is their supply. This is our logo. But before I end my session, I would just like to give a video which I think could perk up this convention. Microinsurance. Aire. Narinig nyo na ba? Balita sa kanto. Headline ito sa TV, dyaryo at radyo. Di naman daw kailangan na ikaw ay titulado para mabigyan ng mga benepisyo. Yo! Ikaw pagka mo ay tindero ng taho, nagbebenta ng bakal, puti at dyaryo. Empleyado sa opisina, maliit naman ang sweldo, ngayon may sagot na sa seguridad mo. Ang saya ng buhay, may kang paa, nakakalakad at ako kahit ilang milya. Salamat din, may kang mata, lahat sa paligid iyong nakikita. Pero paano kung iksena'y mag-iba? Sa isang iglap, naging malalo ka. Ang microinsurance para sa iyo, dumating man ng sunog, baha o bagyo. Para kanino ba lahat ng hirap mo? Iba sa pamilya mo na umaasa sa'yo. Kaya ngayon pa lang, maglaan ng ilang piso para panatag ang loob mo.
hopefully we can get an award for MTV for that particular show. Thank you very much. Another warm round of applause to Mr. Itoy Almario for paving the way to help our less fortunate brethren and opening up what promises to be a good opportunity for all of us.